Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, ayan, nakita nyo naman sa title ng ating video, ano nga ba ang true cost, true savings na makukuha mo kapag nagpa-solar ka sa bahay? Kasi akala kasi ng iba, after 2 to 4 years, 'di ba, may savings na tayo sa kuryente dahil sa ating solar. Pero hindi natin alam nyo ba, mas mabilis pa yun actually sa totoong buhay. Alam nyo kung bakit, mga ka-DIY? Yan ay dahil po dito. Ayan, oh. Nakikita nyo ba itong chart na to? Meralco Historical Residential Electricity Rates, oh, di ba? Ito ay from 2016 to 2026. So nakikita nyo, every year, yan po yung per kilowatt na presyo ng kuryente kay Meralco. Example lang to si Meralco, mga ka-DIY. Kasi may iba-iba naman tayong distribution company. So, halos doble. Mahigit doble. Kasi from 6.42 naging 14.35 per kilowatt ang presyo ng kuryente, mga ka-DIY. Sa loob ito ng 10 taon. So, on annual basis, sa isang taon, usually 5% yung ini-increase ng kuryente natin, mga ka-DIY. So kung noon, kumukonsumo ka halimbawa ng 200, sabihin nating regular household lang, 150 kilowatt. So magkano ba yung binabayaran mong kuryente sa 150 kilowatt hour na konsumo sa bahay? I-times natin, mga ka-DIY, para makita nyo kung gaano katindi itong si Meralco. 150 kilowatt yung konsumo mo sa bahay noong 2016, ha, times 6.42. So halos 1,000 lang. Sabihin na natin, sarado natin na 1,000. 1,000 pesos ang binabayaran natin monthly noong 2016. Eh halimbawa hindi nagbago yung konsumo mo, 150 kilowatt hour pa rin ngayong 2026. Kasi syempre sobrang nagtitipid ka, ayaw nating mag-iba. Magkano na yung babayaran natin na kuryente? Times natin 14.35. So mahigit 2,000, mga ka-DIY, 2,100. So 'di ba? From 1,000 pesos naging 2,100 in 10 years. Wala kang ibang binabago. Parehas lang yung konsumo mo, 150 kilowatt hour, 150 kilowatt hour. Imagine, from 2016, ngayon 2026, nagdagdag ka pa ng mga devices sa bahay. O, di ba? Pero sabihin na natin, example natin, wala tayong dinagdag na gamit sa bahay. Napakalaki po ng tinataas ng kuryente. Kaya nga yung Pilipinas, isa sa may pinakamataas na electricity cost sa buong mundo, mga ka-DIY. Pati nga sa Southeast Asia, tayo ata yung pinakamahal o pangalawa. So, ayan pala, ito mga pala, nandito din yung chart. Nakikita natin, usually yung pag-increase na yan, nangyayari yan kapag summer. From February to May, pumapalo yung presyo ng kuryente natin. And then, nag-i-stay na yan dyan, hindi na bababa, o diba? Kaya, ayan o, kung ipo-project natin to, mga ka-DIY, by 2030, baka nasa 20 pesos per kilowatt hour na yung ating babayaran. So 'di ba? Napakalaki noon. Lalo ngayon, sobrang hirap ng buhay, mga ka-DIY. Kaya nga kung talagang kaya nyo sanang mag-set up ng solar, ngayon na, mag-set up na kayo. Kahit small setup lang, itong ginawa nating example na computation last time, yung kaya magtipid, mag-save ng 2,000 pesos a month, ang magagastos natin is 45,000. Kung kaya nyong makapag-produce ng pera na yan, mag-set up na kayo, mga ka-DIY. Makatipid ka ng 2,000 monthly. Pero hindi lang talaga 2,000, kasi ipakita ko yung computation, mga ka-DIY. Dahil nga tumataas ang presyo ng kuryente, ano ba yung true savings na nakukuha natin sa pagsusolar, mga ka-DIY? So gawan ko muna kayo ng senaryo. Ito halimbawa, 'di ba, 10 years yan, from 2026 to 2036. Ang monthly mo, anticipated savings natin is 2,000 monthly dun sa unang setup natin, yung 2K a month na savings. So sa isang taon, meron kang 24,000 na savings, mga ka-DIY. Yung naka-highlight ng yellow, kung ikaw yung nag-setup ng inyong solar setup. Kapag orange naman, yan kasi 1 to 2 years, mababawi mo na yung puhunan mo. Kapag naman nagpa-setup ka or may gumawa, may contractor,
2 to 4 years yung ROI, kaya naka-orange mga ka-DIY. So dalawa to. Ito yung 2,000 savings monthly at ito yung 6,000 savings monthly. So ipakita natin, so ayan anticipated savings. Kasi nga in-expect natin 2,000 lang monthly, 'di ba mga ka-DIY? Pero sa totoong buhay po, ito talaga siya. Yung 2,000 monthly mo sa first year mo, 24,000 yan. Pero syempre sabi ko nga on average 5% po yung ini-increase ng kuryente. Sumasabay po kasi yan sa inflation mga ka-DIY. Hindi talaga mag-i-stay yung presyo ng kuryente natin. Pataas ng pataas lang po yan. Ay, pataas ng pataas. So next year, hindi na po 24,000 lang yung savings mo. 25,200 na yung savings mo sa year 2. And then sa year 3, 26,460 na. Hanggang sa year 4, 2029, 27,783 na po ang savings mo mga ka-DIY. Hanggang sa umabot ng 10 years, yung akala mo na savings mo na 24,000 lang, hindi lang pala 24,000. 40,000 na po yung savings mo sa kuryente mga ka-DIY. Kasi nga, tumataas ang presyo ng kuryente. Kung hindi ka nagpa-solar, yan ang babayaran mo na kuryente mga ka-DIY. Unang taon 24,000, next year 25,000 na, next year 26 na, next year 28,000 na, susunod na year 29,000 na. Pataas ng pataas po yung presyo ng kuryente natin mga ka-DIY. Yun lang yung gusto kong i-point dito sa video na to, na iba po talaga yung actual savings natin na makukuha. Kasi ito lang yung usually ine-explain kasi na ganito yung savings natin, pero sa totoo mas mataas pa po yung savings na makukuha natin kapag nag-solar po tayo mga ka-DIY. Dahil patuloy at uulit-ulitin ko po, patuloy na tumataas yung presyo ng kuryente. Imagine mo, once nagpa-solar ka ngayon, lock in mo na yan. Hindi natataas yung presyo ng kuryente mo mga ka-DIY, di ba? Yan na yun yung konsumo mo unless nagbago yung lifestyle mo, nagdagdag ka ng 2 aircon. Syempre, ibang usapan yun mga ka-DIY. Ito, ang case na to is yung yung parang wala kang binago. Kumbaga, kung ano yung stable na setup nyo na, yun na talaga mga ka-DIY. So imagine mo, yung total na savings mo sa 10 years na 264,000, hindi pala 341,000 pala mga ka-DIY, o diba? 10 years to ha. Yung solar panel natin gagana yan kahit hanggang maikamatay nyo na yan mga ka-DIY. Kasi based on standard talaga, halos 1 watt yung degradation na nangyayari sa solar panel. So after 10 years, yung 600 watts mo, yung ideal output niyan 590 watts pa yan mga ka-DIY. 1 watt per year lang yung degradation talaga eh. Lalo ngayon mas nai-improve pa yung mga solar panel. Yung battery mo na lithium iron phosphate, kagaya nito, 10 years talaga yung tinatagal ng lithium iron phosphate. Eh kung alagaan mo pa siya ng mabuti, hindi mo binubugbog ng todo, lagpas 10 years pa po yung magiging buhay niyan mga ka-DIY. Meron na nga ako dito, di ba, 5 years. So 5 years and counting na yung battery ko dito na isa. So yun. At saka ang isa lang naman pwedeng masira dito sa setup natin mga ka-DIY, inverter lang naman eh. Kasi usually yung ganitong inverter kagaya kay Demuda, 2 years lang yung warranty niyan kapag sa ibang seller. Kasi nga may fan kasi yan, tapos napapasok ng hangin. Pero yung mga sealed na inverter kagaya ni Solis, Deye, yung mga inverter na yun sealed, walang butas, walang papasukan yung mga kung ano-anong insekto, at may malalaking heatsink. Usually ang warranty nun is 5 years mga ka-DIY. Ibig sabihin, sure na sure tayo na ginagaranty ng company, alam niya gagana yung inverter na yan. 5 years hindi yan magkakaproblema. Yung 6 years hanggang 10 years, possible lang na may bumigay na pyesa. So kaya hindi na nila inaano sa warranty yun mga ka-DIY eh. Kasi syempre, umiinit yung mga component, ginagamit. Hindi talaga yan tatagal ng indefinite, lalo yung mga inverter mga ka-DIY. Pero given, kung tumagal siya 10 years, o di ba, ang laki ng tipid mo. Tapos actually hindi mo lang siya makukuha talaga ng 4 years lang eh. 3 years lang kapag yung nagpakabit ka sa mga contractor mga ka-DIY. So yun. Yun lang yung gusto kong i-highlight dito sa video na to. Ano ba yung true cost
or true savings na makukuha natin sa pagsosolar mga ka-DIY. Kaya hanggat maaari, kaya nga promote tayo ng promote pa paano mag-solar setup mga ka-DIY. Kasi iba din yung isa pang bonus pala kapag mayroong mga power interruption, o di ba? Si Meralco lalo kapag summer, madalas yan power interruption tapos mga sunog sa mga wire, nadadamay yung bahay natin, nawawala ng kuryente. So kapag may solar setup ka na, wala ka ng brownout mga ka-DIY. Basta hybrid ha, na may battery. So siya nga pala, yun lang. Gusto ko lang i-share yung 2 cents ko mga ka-DIY about sa presyo ng solar at saka about sa magkano ba talaga yung masisave natin pag sa solar natin mga ka-DIY. Siya nga pala, baka hindi ka pa sumasali dun sa ating 100k subs giveaway. Andito pa po yung ating aparato, lithium iron phosphate battery. Ito, yung ating multi-tool at saka yung ating isa pang inverter mga ka-DIY. Ayan. So, paano ba sumali? Lahat nung demuda na video ko mga ka-DIY, yung part 1 up to part 4, comment lang po kayo doon ng 100k subs o kaya 100k, kasali na po kayo sa raffle. So, by next week siguro i-raffle natin. So, ayun lang muna para sa video na to mga ka-DIY. Maraming salamat and thank you for watching.